May nagtanong sa atin mga pards, sabi niya kung pwede daw ba solo lang kahit na walang pahinante. Maganda nga yun mga pards eh. Kasi kadalasan yung mga walang buhat, pag nakita nila may kasama kang pahinante, umaasa sa buhat eh. Eh pagka solo driver ka lang, ikaw lang nakikita nila, automatic maghahanap sila ng taga-buhat nila. May nagsabi sa akin sa Facebook mga pards eh, sabi niya, huwag kayo maniniwala sa sinasabi niyan. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. February 26 ngayon, Thursday, 2026. 9:34 AM na mga pards. Nag-aabang kami ng booking ni tatay. Ayan lang yung booking, 2 piraso. Yun, may lumabas. Kaso nalayo ng mga pick-up. Ito, San Juan to Makati, 16 km. As project ito, San Rafael, Bulacan. Kaligayahan to San Rafael, 600 kg. Ayan, Valenzuela to Nabotas, 9 km. Walang malapit sa amin na booking na lumalabas eh. Parang sinumpa na ata itong lugar namin na ano eh. Wala na nagpapadeliver kay Lalamove. Dati malakas dito eh. Itong lugar namin sa umaga. Madali kami nakakakuha. Ngayon parang tumumal na rito. Malakas dito sa hapon. Time check, 9:50 AM. Meron na kami nakuhang first booking from Caloocan North going to Caloocan South sa halagang 637. Priority booking. Ang layo ng pickup location ay 3.9 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Papunta kami mga parts sa may first booking pickup namin. Tinawagan ko, ang pipickupin daw namin ay tubular. 10 feet ang haba niya, 24 pieces. Bale, 2x3 daw yung pagkakabilog niya o yung lapad. Eh, medyo malaki yung tubular na yun sa 2.3. Kaya tinanong ko sa kanila kung nakapag-deliver na ba sila ng ganun na isasakay sa unahan namin, padadaanin sa may bintana yung mga tubo kasi nga 10 feet mahaba. 8.5 lang tayo eh. 10 feet kasi yung pipikapin namin. Sabi daw, nung nakaraan daw nagpa-deliver sila, nasa may top load daw nilagay kasi yung nakuha nilang L300 meron top load. Hindi pa rin nila nasubukan kung kakasya daw. Kaya sinabi ko, subukan namin, puntahan namin sa pickup kung okay lang sa inyo. Tapos pagka hindi nagkasya, papakancel ko, ganun. Sabi nung nag-book, okay lang daw na testingin daw namin, puntahan daw namin sa pickup location. Wala naman daw problema. Kaya papunta na kami sa may pickup mga parts. Testing namin kung magkakasya. Kasi sayang to eh, papuntang Caloocan South lang, priority booking. Medyo malaki pa masahe niya kasi kadalasan sa booking ngayon nasa 400 plus lang to eh. Papuntang Caloocan South mula rito sa amin. Tapos maganda na yung lugar ng Caloocan South, medyo maraming booking dun eh. Kaya susubukan namin puntahan to para makapunta rin ng Caloocan South. Nasa may pickup na kami mga parts. Yung pickup namin ito yan. Tinanong namin kung kasya, palagay daw nila kasya naman daw yung 24 pieces na 10 feet. Yun ang pag-pickup natin. Palagay niyo sir, kasya? Yeah, kasya. Kasya. Kala ko di mapalagay eh. Ayan ang mga parts, pick up natin, nagkasya naman siya. Suran natin. Yan, okay, kasya siya. Okay mga parts, na-pick up na namin yung first booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 17 km. Alright, let's go! Okay naman mga parts, nagkasya yung dala-dala natin na tubular. Ayan 24 yan. Kulang pa nga eh. Dapat 50 yung pinadeliver nila eh. Pero, dahan-dahan lang tayo. Kasi pag pumareno tayo ng sobrang lakas, baka mauna pa sa atin tong dala-dala natin eh. Pero hindi naman kasi pag ganun naman siya, pababa. Kumbaga talaga yung sobrang lakas lang para lumipad siya ng pag ganun. Kung straight yan, dadaos-dos ka papunta rito yan. Eh, hindi naman straight eh. Kasi marami nagsasabi sa akin ng ganyan eh. Pag kami dala akong tubong ganyan, delikado yan. Baka mamaya matuhog ka yan. Yung mga ganun alam mo na. Kung straight yan, nakalapag ng ganyan straight. Pag mareno ka, dadaos-dos lang kasi bakal yan, madulas yan eh. Pero nakapaganyan naman siya eh. Kumbaga, palipad. Mangyayari lang yung pag sobrang lakas talaga ng preno mo, uumpog dito sa taas yan. Eh, ingat naman tayo. Siyempre, dahan-dahan lang tayo pagka hindi na tayong mga ganito mga parts. Priority booking to wala na tayong isasabay. Doon na si tatay mo po sa likod kasi ayaw niya, baka daw maumpog siya dyan eh. Kaya, binabantayan niya yung mga bakal sa likuran mga parts. May nagtanong sa atin mga parts. Sabi niya kung pwede daw ba solo lang kahit na walang pahinante. Pwede mga parts kahit solo ka lang dito. Kahit wala kang kasama. Basta wag ka lang kukuha
gumagawa ng mga booking na may buwat o may kasamang helper yung booking nila. Maganda nga yun mga pards eh. Kasi solo mo lang yung kikitain mo, di ba? Tapos, hindi pa sila nauobliga. Kasi kadalasan yung mga walang buwat, pag nakita nila may kasama kang pahinante, umaasa sa buwat eh. Eh pagka solo driver ka lang, ikaw lang nakikita nila. Automatic, maghahanap sila ng taga-buwat nila. Eh sa amin, parang minsan hinihintay pa nila na kami bumuwat eh. Kasi nakikita nila na may kasama tayong pahinante. Kaya mas maganda ngayon mga pards, yung solo ka lang. Maraming gumagawa niyan ngayon. Kasi nga matubal, di ba yung biyahe nila Alamog? Ginagawa nila, solo lang sila. Driver lang. Para at least, di ba? Maganda yung kita mo. Solo mo lang talaga, ikaw lang. Eh kami ni tatay, hindi kami pwede maghiwalay. Para kaming Batman and Robin eh. Duo kami niyan eh. Kumbaga, pag ikaw kasama yan, pilay ako eh. Pilay. Ganun talaga. Kasi siya may-ari nito eh. Alam mo siya yung tanggalin ko. De, joke lang mga pards. Kailangan talaga magkasama kami lagi ni tatay dahil ano namin to eh. Hanap buhay namin dalawa to eh. Dito kami dumaan mga pards sa looban ng Pasacola. Pagos tayo ng looban ng Katipunan Avenue dyan sa may Kings Point. Traffic sa may Carino Highway eh. Kaya dito ako tumagos sa looban. Kasi ang deliver natin Caloocan South mga pards. Papunta rin sa may monumento. May nagsabi sa akin sa Facebook mga pards eh. Sabi niya, huwag kayo maniniwala sa sinasabi niyan. Ako naman kasi nagbablog ako dito para hindi paniwalain kayo, obligayin kayo maniwala mga pards. Sa akin lang, di ba? Pinapakita ko lang sa inyo yung biyahe ko. Kaya nga pinapakita ko yung kita ko sa inyo para malaman nyo kung kakayanin nyo, di ba? Example lang naman itong mga ginagawa ko para may idea kayo sa pagbiyahe dito. Kung kakayanin nyo, di ba? Kaya nga pinapakita natin eh. Kahit na mababa, kung minsan naman malaki, di ba? Minsan sakto lang yung kita ko. Pero mas madalas bababa nga, di ba? Doon nyo makukumpara kung kakayanin yung bumiyahe dito. Di ba? Hindi naman ako nagpo-promote na para kumuha kayo ng sakyan eh, bumili kayo ng sasakyan. Hindi ko naman kayo hinihikayat o iniinggan nyo na kumuha ng sakyan. May pinopromote pa ako na kumuha kayo ng sakyan, mag-loan kayo. Hindi. Sa akin lang, pinapakita ko lang, di ba, yung mga biyahe namin dito. Para meron kayong idea. Kung sakaling gusto nyo rin magganito, di ba? O, may idea kayo kung kaya nyo, di ba? Kasi pagka kinumpit nyo yung makinita ko, malalaman nyo na ron eh. Ay, parang hindi kaya kay Lalabog ba? Pagka nag-loan tayo ng sakyan eh, di ba? At least may idea kayo, di ba? Ano tayo mga pards, wala tayong galit-galit dito o ganyan-ganyan o ano pa, di ba? Sa akin lang naman, idea lang yung pinapakita ko sa inyo sa pagbiyahe ko dito eh. Huwag tayo magalit sa akin, kayo naman talaga oh. Hindi naman ako nagbablog eh, na para hikayatin kayo na maglalamog din na kagaya nito. Sa akin kasi, libangan lang namin to para naaaliw kami sa biyahe. Hindi kami nagkasawa kaagad, ganun. Kanya-kanyang diskarte lang yan para tumagal ka dito, di ba? Sabayan nyo, ganito, mag-vlog din kayo. Kung suswertein kayo, kikita kayo, di at least may pandagdag kayo, di ba? Kasi mga pards, nasa sa inyo na yan. Kung gagayahin nyo, tutularan nyo yung mga ginagawa namin na kumuha ng sasakyan. Pero para sa akin, pinakamaganda talaga dito, kung makakakuha ka talaga ng second hand. Pagkatapos, solo ka pa, di ba? Solong-solo mo yung kita mo. At least, banjing-banjing ka lang. Hindi ka talaga sasagad ng biyahe na halos na wala nang uwian. Ganon, di ba? Tapos, sobrang pagod mo na. Pag sarili mo kasi, di mo isipin yung ganun na kailangan ko kumita ng 3,000 malinis araw-araw, ganun. Wala ka bang hinahabol na kota? Kung ano lang kitain mo, di ba? Oh, okay na, ganyan. Basta may tabi ka lang pang maintenance sa sasakyan mo pagka nasisira, di ba? Tapos maliit lang ang kitain mo, ayos lang. Kasi wala kang hinahabol, di ba? Para sa akin lang yun ha. Pero siyempre, marami rin naman tayong mga kapards na gusto rin magganito, di ba? Na hindi kaya bumili ng second hand. Yun nga, loan. Yun talaga, tiyagaan lang talaga pagka nag-loan ka. Kasi napakahirap talaga, lalo na ngayon, matumal. Kaya ako, honest ako sa inyo eh. Sinasabi ko yung yung totoo na mahirap talaga dito pagka nag-loan ka. Depende na lang sa inyo, di ba? Kung sa konting pagod nyo, ayaw nyo na ganyan, di ba? Ayaw nyo mahirapan. Hindi kayo obra dito kung ganun ang nyo. Motivation nyo, pag napagod kayo, ayaw nyo na. Kaya ako, honest ako eh. Yung iba nasasaktan eh. Pagka nag-honest ako, sinasabi ko yung totoo na ganyan, mahirap. Yung nasa isip nila, sinisiraan ko lang para hindi kayo kumuha. Kami-kami na lang dito bibiyay, di ba? Hindi ganun. Sinasabi ko sa inyo yung totoo para pagdating nyo rito, alam nyo, ready kayo, handa kayong lumaban, di ba? Kahit na mahirap ang maglalamog. Drop off tayo mga pards. First booking. Ayan, binababa na yung yung mga stainless. Stainless ba yun, ma'am? Tubular lang. Baka lang. Putol ko lang, tubular. Picture.
Ay ma'am, thank you po ah. Time check tayo mga pards. 1:07 PM na. Meron na kami nakuwang second booking from Caloocan South going to Cainta sa halagang 1,266. Ang layo ng pickup location ay 1.8 km. 1,000 kg to. Bale, meron siyang helper na 450. Ano daw solar panel daw yung pipick upin namin mga pards Di ko alam kung paano ang pagbuhat nito kasi malaki yung nilagay niya Bali, dalawang helper to. 450 yung nilagay sa booking. Kaya papunta na kami sa may pick-up location. Dito na tayo mga parts sa may pick-up location natin. Ito yung pick-up natin. Isang pirasong crate na ganyan. Baterya ng solar. Ito yung pick-up namin. 16 na panel board ganito. Tinesting na buhatin, hindi niya may angat 160 kilo pa rin. Nakarga na nila yung solar panel. Ayan na mga parts, nakarga na yung solar panel. Ito yung isang pick-upin natin. Yung lithium battery. Yari tayo sa pagbaba nito pagka mano-mano mamaya. Hirapan tayo. 160. Ayun mga parts, pick up namin. Karga na, picturean natin. Ayun yung nagpahirap. Nagtayo daw sila dun 160 na baterya. Picture. So, kabit tayo sticker mga parts dito. Gawang second floor. Master, second floor studio gumawa nito. Pag magpapagawa kayo, ano nyo lang, sa Shopee, meron. Ayan Shoutout kay Pards Yun, official. Ayan. Thank you, sir. Okay, na-pick up na namin yung second booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 28 km. Alright, let's go. Kinakabahan ako mga pards Sana sa pag-deliveran namin may tutulong sa amin dun. Dahil itong crate ng battery, 160 kilo. Mahirap magbuhat niyan. Kasi masakit nga yung mga kamay ko Hindi nga makabuhat ng isang basong tubig. May hindi ko alam kung gout na to o rayuma sa kamay Mahirapan kami ni tatay na ito pag dalawa lang kami magbubuhat sa may drop-off location. Ang traffic ngayon mga pards. Dito na kami sa ilalim ng tulay ng ano ba ito tayo? Camias Road. Ito, Camias na to Tapos, ito na yung pa-EDSA Cubao. Napaka-traffic ngayon. 2:52 PM na. Dalawang booking pa lang kami ni tatay. Kanina rin Yung first booking namin, matagal din kasi pagdating namin doon, puputulin pa yung mga bakal. Tagal na isampa. Tapos, traffic sa may Carino Highway. Halos walang galawan. Doon naman second booking natin, matagal din kasi sinalansan pa yung mga yung mga solar panel. Tapos, matagalan din doon Dahil tinalitalian pa. Tapos, kinarga pa yung mga battery na crate ay mga karton. Tapos traffic na naman ngayon dito sa may Cubao. Kaya matraffic. Dalawang booking pa lang kami mga pards Ito yung kamay ko, sakit po. Dito banda. Yung may mga joint dito. Mga gamot dito mga pards. Sa palagay nyo, ano magandang gamot? Alak lang. Alak? Si tatay alak Pinanggagamot niya sa mga rayuma niya 20. Isang gin? Hindi. Yung gin sa ubo yun Tsaka sa mga sipon Ito sa kamay Ayun nga pag inahawak ko dito, hindi lahat nakatupi Nakaangat tong dalawang daliri ko na ganyan Kasi masakit pag tinutupi ko Malamig kasi yung panahon. Kaya siguro ganun. Pero pa summer na, naramdaman ko na kasi itong kamay ko, pag summer, namamawis to Nakakaramdam na ako ng pamamawis Big sabihin, malapit na yung summer. Ito yung indicator ko It's time for swimming na mga pards. Magdadagat na tayo nito. Ipon-ipon lang muna tayo para mapagdagat-dagat tayo. Ayun buti si Ding Dong Dantes pa budel-budel fight na lang Sa dami sarap niyan Tsaga-tsaga lang tayo sa traffic mga pards. Ganun talaga. Hanggang Ortigas traffic. Doon tayo dadaan Ortigas Avenue Tapos pagdating ng Rosario, kakanan tayo sa may Si Raimundo. 3:31 PM mga pards. Nandito na kami sa may Ortigas Avenue flyover. Papunta tayo ng Meralco Avenue. Hindi, diretso na lang pala tayo ng Ortigas Avenue kahit medyo traffic, madali dun Diretso na lang natin tong Ortigas Avenue hanggang Ortigas Extension Rosario. Doon tayo kakanan sa may Si Raimundo pala. Malapit na tayo mga pards sa may drop-off location natin, 5 km na lang. Bali tinignan ko ulit yung map, wala kasi nakalagay kung saan subdivision yung sa may booking niya. Kaya tinignan ko yung map sa Google Map natin. Diyan pala to sa may Greenwoods. Alam niyo ba yung Greenwoods mga pards? Diyan sa may pagitan ng Pasig to tsaka Cainta alam ko Ang pinaka main gate talaga nito diyan sa may Pasig. Diyan sa may Sandoval Avenue. Tapos may gate din sa kabila sa may C6, Cainta naman yun. Pero bawal dun sa may Cainta pagka-delivery ka Dito ang pasok natin sa may Sandoval Avenue, yung pinaka main gate nila. May drop off na tayo mga pards. Baba lang natin to. Mga panel board saka itong inverter na battery. Pasandal. Ganun mo ba? Ako tumambay. Yan.
na to yung... Wala ibabalik yan eh. Wala eh. Nandiyan eh. Kaya ba? Ano, mabigat ah. Gagalaw kaya. Hello. Hila-hila lang muna hanggang dun. Tatay, dalawa pa tumba si tatay eh. Yan. Okay, kaya. Sige. Tapos babala muna dyan ha. Oo. Hop. Ano kami? Eh, mabigat na talaga. Tulog natin. Kaya naman. Kaya. Tulog natin. Kaya ko lang yata eh. Kaya naman yan eh. Sige. Antar na yun. Oh, 1, 2, 3. Yun. Okay. Ayun na. Sir, ganito lang daw. Picture ako sir. Wala ba signal smart dito sir? Ha? Walang signal smart? May naro dito. Ah, mahina. PM dito. Hindi ko na picturean sir ha. Ha? Hindi ko na pipicturean to kasi kayo naman nag-book, di ba? Oo. Ayun, walang signal eh. 4:54 ng hapon mga pards. Nandito kami sa may Greenwood Subdivision. Kakatapos lang namin i-deliver yung second booking. Woo! Tinding buwatan yun. Nag-entrance kami sa may gate ng Pasig. Pinabayaran mo yung contact? Oo. Pagkatapos, mag-exit kami sa, ano na, yung C6 na, sa may Taytay, Kainta. Pwede naman kasi hindi naman tayo nag-iwan ng ID. May ticket lang, 100 binayaran. May ticket na kami. Doon kami mag-abang ng booking mga parts sa may Taytay. Dito tayo, sa may Greenwood Subdivision. Palabas lang tayo ng Taytay. Hindi ko kabisado rito, pero nakadaan na ako dati dito eh. Noong motorcycle rider pa ako. Tagusan to eh. Dalawa kasi gate nito. Isang Pasig, tsaka isang Kainta, Taytay. Ayan no? Taytay, gate, exit. Ayun pa rin. Masama lang, baka di ka palabasin. Palabasin ka, bayad ka eh. Hindi ka pa palabasin. Wala, kinuha yung ticket eh. Yung ticket, binigay namin dun sa may drop-off location namin. Binigay Okay, na sir. para may papakita ka. Hindi na siguro hanapan ng ano yan? Ng Siguro, ticket-ticket kung ka. saan ka na, bayad. Makapasok ka ba dito kung wala kang bayad? Kaya, Makakapasok ba kami kamo rito? ang higpit-higpit, pinaikot pa kami sa kabila. Hindi pala rin yung ano. Iapulin na kami kamo kung kinakata namin. Kung makapasok dito na wala kang ticket. Time check, 5:36 PM. Meron na kaming pangatlong booking from Taytay going to Santa Monica sa halagang 424. Pulling booking. Ang layo ng pick-up location ay 900 meters lang mga part. 600 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Grabe mga parts. Kung kailan pa hapon, napakonti na yung booking. Puro pulling na yung mga lumalabas. Baligtad eh, no? Kung kailan na wala na ng booking, saka nagtitipid ng pamasahe itong mga to. Puro pulling, oh. 5 piraso. Puro pulling pa. Yung booking na nakatenga dito ngayon. Pakarga muna tayo mga parts. Bagong bukas sa Taytay ito. Mura, oh. 47 lang yung diesel. Bago bukas na lang. Doon dito. Okay, nagpakarga ako mga parts. 500. Eh, yung presyo nyo. Diesel, oh. Bagong bukas lang. 47.95. Doon sa amin, sa Carino Highway, 49. Pinakamababa na yun. Opening lang siguro, kaya parang mababa pa yung ano nila. Bigay ng, ng mga gasolina tsaka diesel. 640 na ng hapon, mga parts. Bale, nakakuha ko ng booking, dalawa. Yung una, nagkamali ako papuntang Binyan, Laguna. Kala ko Diliman, kinuha ko. Tapos nung nabasa ko, nakalagay Binyan. Pinaka-cancel ko. Nag-sorry ako sa sa nag-book. Sabi, okay lang daw. Kinancel. Tapos minakuha naman ako ngayon, Taytay to San Juan. Nung pagtawag ko, sabi daw, ay sir, meron nang nagpunta eh. Na double booking na. Pangalawa na kayo sir. Cancel na lang daw. Kinancel na naman. Kuwi na kami. Puro kalokohan yung nangyayari sa amin. Ang oras na rin eh. Mag-alas 7 na. Wala na rin booking gano'n dito mga pards. Ang tagal ng booking bago may lumabas. Tagal na aantayin mo. Pagkatapos, cancel pa. Dalawang cancel na ako. Drop off na tayo mga pards ng... Okay lang ba natin ito tayo? Pangatlo pa lang, no? Pangatlong booking. Ano na, 8:14 na ng gabi. Ngayon na kami dumating, matraffic eh. Binababa na yung tela. Rolling ng tela. Dito tayo sa JGZ Apparel. Okay, income reveal tayo mga pards. Bali, nakatatlong booking kami sa maghapon at ang remita namin ay 1,856. Pagkatapos nakakuha kami ng 70 na tip. Pag inad natin dito, sabihin natin naka 1,900 kami. Pagkatapos bawasan natin ng 700 na diesel at 200 na pangkain. Bali, 900 yun. 1,900 minus 900 equals 1,000. Ayun mga pards, naka 1,000 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nilalamog.